Saan nagmula ang mga dragon sa iba't ibang kultura? Isang nilalang na may kaliskis, pangil, sungay at kung minsan ay pakpak. Sa ilang kwento, isa itong higanteng ahas. Sa iba naman, isang halimaw na nakakalipad. Libu-libong taon na itong lumalabas sa mga alamat at tradisyon sa iba't ibang parte ng mundo. Ngayon, sinasabing hindi ito totoo, katang-isip lang ito. Pero kung ganoon, bakit lumitaw ang mga kwento tungkol dito sa napakaraming parte ng mundo? Kahit limitado pa ang koneksyon ng karamihan sa mga kulturang iyon noon. At bakit magkakaiba man ang detalye, parang iisa pa rin ang nilalarawan nilang nilalang. Ito ang mga dragon. Saan nga ba nagmula ang ideyang ito at posible kayang hindi lang ito basta isang alamat? Noon pang unang panahon, makikita na ang mga dragon sa mga kwento, paniniwala at sining ng iba't ibang kultura. Sa China, kilala sila bilang Long, mga mahahabang nilalang na parang higanteng ahas at simbolo ng kapangyarihan, swerte at ulan. Napakatagal na rin ng paniniwala sa dragon sa China. Sa katunayan, may mga dragon na inukit sa jade, mahigit 5,000 years na ang tanda. Sa Japan, tinatawag silang Ryu, mga mahahabang dragon na kahawig ng mga dragon sa China. Madalas silang inuugnay sa dagat, ilog, lawa at iba pang anyong tubig. Sa India at iba pang parte ng South Asia, may mga tinatawag na Naga, makapangyarihang nilalang na tila dambuhalang ahas. Sa Middle East, may Mushusu ng sinaunang Babylon, isang nilalang na may kaliskis, mahabang leeg, sungay at mga paa ng iba't ibang hayop. Sa West Africa, may Ninkinanka, isang malaking reptile-like na nilalang na sinasabing nakatira sa mga swamp at ilog. Sa Europe, ang dragon ay karaniwang may pakpak, matutulis na kuko at minsan ay bumubuga ng apoy. Madalas itong inilalarawan bilang isang mapanganib na halimaw. Sa Central America, may kukulkan sa Mayan mythology at Quetzalcoatl sa Aztec mythology, mga nilalang na may katawan ng ahas at balahibo ng ibon. At maging sa Pilipinas, may mga alamat tungkol sa Bakunawa, isang higanteng nilalang na kahawig ng ahas sa dagat at sinasabing lumulunok ng buwan. Habang sa sinaunang Greece naman, may mga Drakon, ang mga mahahabang nilalang na may kaliskis. Mula sa pangalang ito nagmula ang salitang dragon na ginagamit natin ngayon. Ang Drakon ay may kaugnayan sa isang sinaunang Greek word na nangangahulugang makakita ng malinaw. Marahil dahil ang mga nilalang na ito ay pinaniniwalaang may matalas na paningin. Isa sa pinakakilala ay si Ladon, isang dragon na maraming ulo na nagbabantay ng mga golden apple sa Greek mythology. Magkakaiba man ang pangalan at itsura nila, may isang bagay na nakakapagtaka. Paano nagkaroon ng mga dragon sa China, Japan, India, Europe, Africa, Middle East, Pilipinas at maging sa Central America? Marami sa mga kulturang ito ay magkakahiwalay ng mga karagatan, disyerto at kabundukan at ang ilan sa kanilang mga kwento ay nagsimula pa noong limitado pa ang pakikipag-ugnayan ng mga sibilisasyon sa isa't isa. Pero kahit magkakalayo sila, paulit-ulit na lumalabas ang isang pamilyar na nilalang. May kaliskis, may mahahabang katawan, may sungay, pakpak o matutulis na kuko. Kadalasan, isa itong makapangyarihang nilalang na kinatatakutan o iginagalang. Kaya nagkataon lang ba ang lahat ng ito? O may nakita ang mga sinaunang tao na naging dahilan ng paglitaw ng mga kwentong ito? Sa kabila ng dami ng kwento tungkol sa kanila, wala pa rin natatagpo ang ebidensya na nagpapatunay na nag-exist ang mga dragon gaya ng inilalarawan sa mga alamat. Wala pang natatagpo ang buto, fossil o labi ng isang nilalang na kayang bumuga ng apoy o lumipad gamit ang malalaking pakpak habang may katawan na parang reptile. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Sa loob ng libu-libong taon, may mga taong nakakakita ng malalaking buto at kakaibang fossil nang hindi nila alam kung saan ito nanggaling. Isipin mo, isa kang tao noong sinaunang panahon. Habang naghuhukay ka ng lupa, may nakita kang napakalaking bungo o buto na hindi kahawig ng anumang hayop na kilala mo. Wala ka pang alam tungkol sa mga dinosaur. Wala pang paleontology noon na magpapaliwanag kung ano ang natuklasan mo. Kung ikaw iyon, anong iisipin mo? Para sa maraming tao noon, ang mga butong tulad nito ay maaaring pag-aari ng isang halimaw at para sa ilan, ito ay dragon. Sa Greece, halimbawa, may mga lugar kung saan natagpuan ng mga fossil ng mastodon, isang sinaunang kamag-anak ng elepante. May ilang researcher na naghinala na ang mga kakaibang butong ito ay maaaring nakatulong sa pagbuo ng mga kwento tungkol sa mga dragon at halimaw. Sa China naman, daan-daang taon nang may mga ulat tungkol sa mga tinatawag na dragon bones. Sa loob ng maraming siglo, may mga taong naniniwalang tunay na buto ito ng dragon. Ang ilan sa mga butong ito ay dinudurog pa at ginagamit bilang sangkap sa traditional Chinese medicine. Pero nang pag-aralan ng mga scientist ang mga butong ito, lumabas na marami pala sa mga ito ay fossil na mga hayop na matagal nang extinct, kabilang ang ilang dinosaur. Pero hindi lang fossil ang posibleng dahilan.
May mga lugar na may bulkan, mainit na singaw na lumalabas mula sa lupa at iba pang kakaibang pangyayari sa kalikasan. Para sa mga taong nabuhay bago pa ang modern science, madaling isipin na may isang makapangyarihang nilalang sa likod ng mga ito. Sa Pilipinas, halimbawa, wala pang kumpirmadong natatagpo ang dinosaur fossil. Gayunpaman, nabuo pa rin ang alamat ng Bakunawa. Naniniwala ang ilang researcher na maaaring may kaugnayan ito sa mga lunar eclipse, kung kailan tila unti-unting nawawala ang buwan sa kalangitan. May isa pang paliwanag, kahit magkakalayo ang mga sinaunang kultura, marami sa kanila ang nakakakita ng parehong mga hayop, malalaking ahas, buwaya, malalaking ibon at iba pang mapanganib na hayop. Posibleng ang ilan sa mga katangiang ito ay pinagsama-sama sa mga kwento hanggang sa mabuo ang isang nilalang na mas malaki, mas mabagsik at mas makapangyarihan kaysa sa anumang hayop na alam nila, ang dragon. Kaya ayon sa karamihan ng mga historian at scientists ngayon, malamang na hindi isa ang pinagmulan ng lahat ng dragon stories. Hindi rin kasi pare-pareho ang mga ito. Ang ilan ay simbolo ng swerte at kapangyarihan, habang ang iba naman ay mga halimaw na kinatatakutan. Dahil dito, mas malamang na nabuo ang mga kwentong ito sa iba't ibang bahagi ng mundo, batay sa magkakaibang bagay na nakita, natuklasan at naranasan ng mga tao. Ito ang obserbasyon ng mga researcher at scientists ngayon batay sa mga ebidensyang mayroon tayo. Pero kung may mas kakaiba pang nakita ang mga tao noon, sila na lamang ang nakakaalam. Ngayon, ang mga dragon ay isa ng pop culture icon. Madalas silang makita sa TV, pelikula, libro at video games, mapabida man o kontrabida, pamana ng mga sinaunang tao. Ngayon, ang mga dragon ay nananatiling alamat. Pero kahit hindi nila nasakop ang mundo sa realidad, patuloy naman nilang sinasakop ang kultura at tradisyon ng tao hanggang ngayon. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell